Hindi lahat ng love story ay ipinapakita sa harap ng kamera. At isa si Enrique Gil sa mga artistang piniling itago ang karamihan sa kanyang personal na buhay. Pero sa kabila nito, hindi napigilan ng publiko na iugnay ang kanyang pangalan sa iba't ibang babae. Mga kwentong puno ng kilig, intriga, at mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. At sa lahat ng iyon, may isang relasyon na hindi lang basta naging usap-usapan, kundi naging bahagi ng kasaysayan ng showbiz. Kaya naman sa video na ito, alamin natin ang mga babaeng minahal at dumaan sa buhay ni Enrique Gil. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay nito sa amin. Maraming salamat po. Number 12, Erich Gonzalez. Isa sa mga unang babaeng naiuugnay kay Enrique Gil ay si Erich Gonzalez. Nagkasama sila sa teleseryeng Budoy, kung saan agad napansin ng mga manonood ang kanilang natural na chemistry sa screen. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang si Enrique na makilala bilang isang promising young actor, habang si Erich naman ay isa ng established actress. Dahil sa kanilang pagiging malapit habang ginagawa ang proyekto, maraming fans ang nagtanong kung may posibilidad bang may namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Sa bawat eksena nila, makikita ang pagiging komportable nila sa isa't isa na tila ba hindi na kailangang pilitin ang kanilang pagganap. Ngunit sa kabila ng mga usap-usapan, nanatili lamang ito sa antas ng trabaho at profesional na samahan. Number 11, Jessie Mendiola. Isa rin sa mga pangalang misang na link kay Enrique ay si Jessie Mendiola. Pareho silang kabilang sa iisang network at parehong may malakas na appeal sa masa, kaya hindi na iwasang pagsamahin ang kanilang pangalan sa iba't ibang usap-usapan. Sa mundo ng showbiz, sapat na minsan ang simpleng interaction o pagiging magkasama sa isang event para magsimula ang intriga. Ganoon din ang nangyari sa kanila, kung saan naging usap-usapan ang kanilang umano'y closeness. Ngunit sa kabila nito, walang naging malinaw na kumpirmasyon at nanatili lamang itong bahagi ng showbiz speculation. Number 10, Julia Barreto. Naging malapit din si Enrique kay Julia Barreto sa kanilang early years sa showbiz. Dahil pareho silang bata at parehong unti-unting sumisikat, hindi na iwasang mapansin ng fans ang kanilang samahan. Sa kanilang mga interaction, makikita ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Kaya may ilang nagtanong kung may posibilidad bang maging higit pa ang kanilang relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na nanatili lamang itong pagkakaibigan at profesional na samahan sa industriya. Number 9, Kim Chiu. Isa rin sa mga babaeng minsang naiuugnay kay Enrique ay si Kim Chiu. Nagsama sila sa teleseryeng Ina, Kapatid, Anak, kung saan naging bahagi sila ng isang emosyonal at komplikadong kwento. Dahil sa kanilang matinding eksena at pagiging epektibo sa kanilang mga role, may ilang fans ang napaisip kung may posibilidad bang may namamagitan sa kanila off-cam. Ngunit tulad ng iba, nanatili lamang ito sa trabaho at hindi na uwi sa isang romantikong relasyon. Number 8, Maya Salvador. Kasama rin sa listahan si Maya Salvador na naging bahagi ng parehong proyekto kung saan nakatrabaho ni Enrique ang ilan sa mga pinakamagagaling na artista sa industriya. Sa kanilang mga eksena, makikita ang lalim ng emosyon at pagiging natural ng kanilang pagganap. Dahil dito, may ilang fans ang nagtanong kung may espesyal bang koneksyon sa pagitan nila. Ngunit gaya ng iba, nanatili lamang itong bahagi ng kanilang pagiging magkatrabaho. Number 7, Catherine Bernardo. Isa sa mga pinakapinag-usapang tambalan ni Enrique ay nang makasama niya si Catherine Bernardo sa pelikulang She's Dating the Gangster. Sa proyektong ito, ipinakita nila ang isang kwento ng pag-ibig na puno ng emosyon at nostalgia. Dahil sa kanilang napakalakas na chemistry, maraming manonood ang kinilig at napaisip kung may posibilidad bang may namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Sa bawat eksena, ramdam ang lalim ng emosyon na tila ba hindi lang pag-arte ang kanilang ipinapakita. Ngunit matapos ang pelikula, nilinaw ng dalawa na nanatili lamang ito sa trabaho. Gayunpaman, hindi maikakaila na isa ito sa mga proyektong tumatak sa kanilang career. Number 6, Andrea Brillantes. Isa rin sa mga pangalang mas naging maingay sa recent public conversation ay si Andrea Brillantes. Noong 2026, opisyal na silang pinagtambal sa TV5 series na A Secret in Prague at ito ang unang pagkakataon na nagsama sila bilang lead pair sa isang serye.
Ayon sa mga ulat, refreshing para kay Enrique ang team-up nila ni Andrea. At naging isa ito sa mga pinag-uusapan agad ng viewers nang lumabas ang project. Dahil pareho silang malakas ang hatak sa publiko, mabilis na napansin ng fans ang kanilang chemistry sa bagong proyekto. Sa social media at sa mga entertainment reports, naging usap-usapan ang tambalan nila dahil sa natural na bigat ng kanilang presensya sa screen. Ngunit sa puntong ito, ang malinaw na nakikita ng publiko ay ang kanilang professional first team up sa A Secret in Prague. Number 5, Nadine Lustre. Sa kasikatan ng kanilang henerasyon, hindi rin naiwasan na maikumpara at malink si Enrique kay Nadine Lustre. Pareho silang malalaking pangalan sa showbiz, kaya natural lang na mabuo ang mga ganitong usap-usapan. Dahil sa kanilang strong fanbase, may ilang fans ang nagtanong kung ano kaya ang magiging resulta kung sila ang magsasama sa isang proyekto. Ngunit sa kabila nito, walang naging malinaw na indikasyon na nagkaroon ng romantikong koneksyon sa pagitan nila. Nanatili lamang itong bahagi ng fan speculation. Number 4, Bea Alonzo. Isa rin sa mga pangalang minsang naiuugnay kay Enrique ay si Bea Alonzo. Dahil sa kanilang pagiging parehong A-list stars, hindi maiwasang mapansin ng publiko ang kahit anong interaksyon nila. Sa mga ganitong sitwasyon, natural lamang na mabuo ang mga intriga at espekulasyon. Ngunit gaya ng maraming pangalan sa listahang ito, ang koneksyong iyon ay nanatili lamang sa level ng public speculation at hindi nauwi sa isang opisyal na relasyon. Number 3, Julia Montes. Isa rin sa mga babaeng naiuugnay kay Enrique ay si Julia Montes. Dahil sa kanilang parehong status bilang mga respetadong aktor, naging madali para sa publiko na iugnay sila sa isa't isa. Sa mundo ng showbiz, sapat na minsan ang simpleng koneksyon para magsimula ang chismis. Ganito rin ang nangyari sa kanilang dalawa kung saan naging usap-usapan ang kanilang umano'y koneksyon. Ngunit sa huli, nanatili lamang itong haka-haka at walang kumpirmasyon. Number 2, Liza Soberano. Kung may isang babaeng hindi mabubura sa kasaysayan ng buhay at career ni Enrique Gil, iyon ay walang iba kundi si Liza Soberano. Nagsimula ang lahat sa kanilang tambalan na naging kilala bilang Liz Quen, isa sa pinakasikat na love team sa bansa. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang tambalan ay nauwi sa isang totoong relasyon na minahal at sinubaybayan ng milyon-milyong fans. Sa bawat proyekto, bawat eksena, at bawat public appearance, mas lalong tumibay ang koneksyon nila sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, dumating din ang punto na kinailangan nilang harapin ang pagbabago sa kanilang relasyon. Kinumpirma ni Liza noong 2025 na matagal na pala silang hiwalay, matapos ding linawin ni Enrique noong 2023 ang mga breakup speculations. Gayunpaman, hindi maikakaila na si Liza ang babaeng may pinakamalalim na marka sa buhay ni Enrique. Number 1, si Liza pa rin ang pinakamatinding tumatak. Sa lahat ng babaeng naiuugnay kay Enrique Gil, si Liza Soberano pa rin ang may pinakamabigat na naging bahagi sa puso ng publiko. Hindi lang dahil sa kanilang chemistry sa screen, kundi dahil sa tagal, lalim, at bigat ng kanilang samahan na naging bahagi ng isang henerasyon ng mga tagahanga. Hanggang ngayon, kapag binabanggit ang Liz Quen, bumabalik ang alaala ng isang tambal minahal ng buong bansa. Mula sa simpleng kilig hanggang sa totoong pag-ibig, naging isa ito sa mga pinakatanyag na kwento sa showbiz. At doon lalo pang tumibay ang pangalan ni Enrique bilang aktor na kayang magbigay buhay sa mga kwentong tumatama sa puso ng tao. Reality check, sa kabila ng dami ng babaeng na link sa kanya, si Enrique Gil ay nananatiling pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Mas pinipili niyang ilayo sa publiko ang kanyang mga relasyon at ituon ang kanyang atensyon sa kanyang karera. Sa mga pinakahuling panayam, malinaw ding nakikita ang pagbabalik niya sa trabaho at ang pagiging bukas niya sa bagong team-up at bagong proyekto. Marami mang usap-usapan at intriga, ang totoo ay patuloy pa rin siyang umaangat bilang isa sa mga pinakarespetadong aktor sa kanyang henerasyon. At iyan ang 12 babaeng minahal at dumaan sa buhay ni Enrique Gil. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kanila? Sa inyong opinyon, sino ang pinakabagay sa kanya? At kanino kayo pinakakinilig? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga opinyon.
At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga bagong kaalaman. Maraming salamat sa inyong panonood.